Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Mga minamahal na mga kapatid, muli tayo nagkakatipon upang papurihan, pasalamatan ng ating Panginoong Diyos at gayon din upang itaas ang ating mga panalangin at mga intensyon sa tulong ng mga panalangin ni Santo Padre Pio. At upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, aminin muna natin ang ating mga nagawang pagkukulang at pagkakasala laban sa Diyos at laban sa ating kapwa. Sabay-sabay po nating sabihin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa mga taong ganiya, inuulit ka namin, inangal ka namin, sinasamba ka namin. Sa dakilang aming kapulihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo,
nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay, gawin mong sa aming kaloobay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog, at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkop. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Panginoon, ako'y iyong hinikayat at sumunod naman ako. Higit kang malakas kaysa akin at ikaw ay nagwagi. Pinagtatawanan ako ng balana, maghapon silang nagtatawa dahil sa akin. Tuwing ako'y magsasalita at sisigaw ng karahasan, pagkasira, pinagtatawanan nila ako't inuuyam, sapagkat ipinahayag ko ang iyong salita. Ngunit kung sabihin kong lilimutin ko ang Panginoon at di nasasambitin ang kanyang pangalan, para namang apoy na naglalagablab sa aking puso ang iyong mga salita, apoy na nakakulong sa aking mga buto. Hindi ko na kayang pigilin ito. Hirap na akong magpigil. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging Ikaw, yaong hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas.
Bayaan mong sa santuaryo sa lugar na dakong banal. Ikaw rooy mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay. Kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa'y kakaing may kasiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Pagkat ikaw sa tuwina ang katulong na malapit, sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Itong aking kaluluwa'y sa iyo lang nangahawak, pagkat ako kung hawak mo, kaligtasay natitiyak. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya, at talagang ganap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat po'y magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinimulang ipaalam na ni Jesus sa kaniyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga iskriba, at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw, siya'y muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, Lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig,
Kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay, ano ang may babayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong iyo'y gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Muli po ay isang magandang umaga sa inyong lahat. Welcome po sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Mga minamahal na mga kapatid, meron na ho ba dito sa inyong narito ngayon ang nabiktima ng scam? Pakitaas nga ho ng kamay kung meron ng na-scam. Pag minsan, pag sinabing scam, ang nasa isip agad natin, yung nakuha na ng pera. Yung may pera kang binigay, kaya nawala. Pero alam nyo, pag minsan, meron ding scam dahil sa pag-ibig. Kala ikay mahal, hindi naman pala, na-scam ka lang. Mga minamahal na mga kapatid, sa ating mabuting balita, walang scam. Totoo ang sinasabi ni Jesus. Tingnan nyo ho, pag isang scam ang sinasabi natin, bakit ho ba maraming nabibiktima nito? At hanggang ngayon, kahit alam mo na may umiiral na ganitong mga scammer, bakit nabibiktima pa rin ang marami sa atin? Sa kadahilan ng napakaganda ng offer. Ang ganda ng sinasabi. Ang ganda ng iyong makukuha. Kaya nga, kumakapit tayo. Dumidikit tayo. Bakit? Sapagkat ang ganda ho Sabi ho sa akin, magbibigay lang ho ako ng 10,000. May mababawi ko na lang ho within 2 weeks. At within 1 month, doble na ho ang babalik sa akin. Wala naman ho akong gagawin. Maghihintay lang po ako. Sino nga naman ang hindi maaakit sa ganun kaganda? Pero, alam natin, sa scam, wala namang naibubungang mabuti kung hindi palaging kabiguan. Ngayon, sa ating mabuting balita, si Jesus ay nagpahayag sa kanyang mga alagad. Sabi niya, ang gustong sumunod sa akin, limutin ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Yun ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, matapos niyang ipahayag na siya ay maghihirap at mamamatay. Kaya nga ho ang tanong sa atin, gusto niyong sumunod sa Diyos? Yun ang sinasabi niya. Sige, sunod kayo sa akin. Pero sa inyong pagsunod, lilimutin niyo ang inyong sarili. Sa inyong pagsunod, papasanin ninyo ang inyong krus. Sa inyong pagsunod, dapat sinusunod niyo ang aking mga turo at aral. Yan ang sinasabi ni Jesus sa atin. Kaya ho pag minsan, pag may lumalapit, Father, bakit ho nung nagsimula akong maglingkod sa simbahan, dati ho na may wala akong problema Noon ho ako'y simulang nag-serve sa simbahan, dumami ho aking problema. Dumami ho aking pasanin sa buhay. Napakasimple ng sagot. Ano ba sabi ni Jesus nung ikay susunod? Walang sinabi si Jesus, sumunod ka sa akin, giginhawa ang buhay mo. Sumunod ka sa akin, yayaman ka. Wala ho. Walang scam, walang pangi-scam na nangyari. Sa pagtawag ni Jesus, lilimutin ang sarili. Paano lilimutin ang sarili? Di siyempre, uunahin palagi ang Diyos. Uunahin palagi ang pagsunod sa kalooban ng Diyos bago yung ating sarili. Yun yung tinatawag na paglimot. Iba naman ho yung nakakalimot sa sarili. Medyo mahirap na ho yun pag nakalimot ka na sa sarili. Lilimutin ang sarili.
uunahin ang Diyos. Magiging prioridad mo sa iyong buhay ay ang Diyos. Araw ng linggo, ito'y para sa Diyos. Ako'y magsisimba. Pero parang mas magandang magpunta sa mall. Parang mas magandang mamasyal. Parang mas magandang kasama yung aking mga barkada. Hindi. Dahil, sabi ko sa aking sarili ko'y susunod sa Diyos, sisimba muna ako. Uunahin ko ang Diyos. Simple. Limutin ang sarili. Uunahin ang Diyos. Kasunod, papasanin ang krus. Lahat tayo, may kanya-kanya tayong krus sa buhay. At ang panawagan ng Diyos sa pagsunod sa Kanya, pasanin ninyo ang inyong krus. Pasanin ninyo ang krus sa inyong buhay. Bakit? Sapagkat si Jesus ang unang nagpasan ng krus at susundan lamang natin siya. At pangatlo, sumunod sa akin. Sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. Mga minamahal na mga kapatid, inyo pong tatanong, parang ang hirap pong sumunod sa Diyos. Parang nakakatakot pong sumunod sa Diyos. Pero inyong tatandaan, may pangako ang Diyos. Hindi puro hirap, hindi puro pasakit. May pangako ang Diyos sa dulo. Ang sino mang sumunod sa Kanya'y makakasama din niya sa buhay na walang hanggan. Yan ang pangako ng Diyos sa atin. At hindi ho yan scam. Maraming tao ang nagpapatunay na kapag tayo'y sumunod sa Diyos, akala lang natin mahirap sa una. Akala lang natin mahihirapan tayo. Akala lang natin hindi natin kaya. Takot lang tayong subukan na sumunod sa Diyos. Nag-aalinlangan lang tayo, baka hindi ko ho kayanin. At inong tatandaan, hindi ito sasabihin ni Jesus sa atin kung hindi natin ito kakayanin. Kung ito'y imposible nating magawa, dito sasabihin sa atin ng Diyos. Pero kaya niya ito sinabi sa atin sapagkat alam niyang kaya natin itong gawin. Mga minamahal na mga kapatid, sa ating paglapit sa ating Panginoong Hesukristo, tayo may mga kahilingan, tayo may mga hinihingi sa Diyos. Ang Diyos may hinihingi din sa atin, sumunod kayo sa akin. At sana sa ating pagsunod, ating ipanalangin sa Diyos, Lord, sana nga ho, sa aking pagsunod sa iyo, tunay kong limutin ang aking sarili. Palaging ikaw ang unahin. Sana sa aking pagsunod sa iyo, pasanin ko ang aking krus kahit pagminsan parang mabigat. Alam kong ako'y iyong tutulungan. At Lord, sana ako'y makasunod sa mga utos mo sapagkat alam ko ito'y para sa aking ikabubuti. Ito po ang ating ipapanalangin, ipagdarasal sa Diyos sa pagpapatuloy ng ating banal na pagdiriwang. Amen. Ang lahat po'y magsitayo. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay nilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yimao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipinagugunita sa atin ngayon ng Panginoong Hesus ang kahalagahan ng pamumuhay na tapat sa plano ng Diyos para sa atin,
nakababatid sa ating kahinaan at sa hirap ng pagiging disipulo, pakumbaba nating idalangin ang ating mga kailangan sa buhay, ang ating itutugon. Panginoon, tulungan mo kaming sumunod sa iyo. Tulungan mo kaming sumunod sa iyo. Ang pamumuhay nawa ng simbahan bilang pamayanan ng mga disipulo ni Kristo ay mapatangi sa pagiging laging tapat sa mga turo ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming sumunod sa iyo. Palakasin nawa ng Diyos ang Santo Papa Francisco, ating obispo, mga pari at lahat ng ating pinunong espiritual upang tumulad sa halimbawa ni Jesus sa lahat ng kanilang gawa. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming sumunod sa iyo. Magsikap nawa ang ating mga pinunong pambayan para sa kapakanang panlahat sa pamamagitan ng paglilingkod sa mga tao, sa halip ng para sa mga pangsarili nilang interes. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming sumunod sa iyo. Nawa lahat na nagdurusang pisikal o emosyonal ay matutong magpasa ng kani-kanilang krus, kasama ni Jesus at sa gayoy maging kasangkapan para sa kaligtasan ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming sumunod sa iyo. Nawa sa kabila ng kanilang mga kahirapan, matatag na magpunyagi ang mga katekista sa pagtuturo ng pananampalataya sa ating mga kabataan. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming sumunod sa iyo. Nawa lahat tayo'y matutong mabuhay nang nakatuon ang ating mga puso sa mga pagpapahalaga ng kaharian ng Diyos at hindi sa materialismo at hilig sa mga kasiyahan sa daigdig. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming sumunod sa iyo. Panginoong Jesus, itulot mong tumulad kami sa iyong pagsunod sa kalooban ng Ama. Mga hulugan man ito ng paghihirap at pagkakait sa sarili, sa gitna ng lahat ng mga paghihirap, huwag nawa naming makaligtaan ang gantimpalang naghihintay sa amin sa kaharian ng kapayapaan, kung saan nabubuhay at nagahari ka magpakailanman. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa aming tumutubos, upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig, kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos. Ni San Jose na kanyang kalininisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayan sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng Parokya Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog.
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay ay humihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwin na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap, itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu ante Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para po sa ilang patalasta. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, bahagi ng pagnanais ng pambansang dambana na isabuhay ang Gospel of Inclusion. Tayo po ay may inimbitahang professional sign language interpreter sa mga banal na misa tuwing ikapito at ikasiyam ng umaga kapag linggo. Ang lahat ng ating differently abled na mga kapatid ay inaanyayahan. Ikatlo, ipinagbibigay alam po na ngayong maghapon ay one way ang daan mula sa highway papasok dito sa pambansang dambana. Ikaapat, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang dambana sa inyong tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ang total collections na nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikalima, mga kapiyo, ang osteria ay lugar na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng pamantayan ng CBCP at sa National Shrine. Bukas po ito Sabado at Linggo. Ika-anim, bilang paghahanda sa kapistahan ni Santo Padre Pio sa ika-10 ng Setyembre, ay magkakaroon po tayo ng libreng medical, dental and surgical mission. Ito po ay operasyon tanggal bukol, tumor, los-los, hernia, bingot, cleft lip, at iba pang bukol sa panlabas. At hikain ng programang ito na makatulong sa walang kakayahang magpa-ospital. In collaboration with UST Medical Alumni Association through Dr. Wanchay and RP Healthcraft Career Foundation Incorporated headed by Dr. Sanchez and Dr. August Vergara. Tanging 100 to 150 patients lamang po ang kayang operahan. Makipag-ugnayan lamang po sa opisina para sa mga interesado. Kaugnay po nito, kami po ay humihingi sa inyo ng tulong pinansyal para sa pagkain ng ating ilalaan sa mga doktor at pasyente ng ating gawaing ito. Maraming salamat po. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na ikasiyam ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan.
Magsitayo na pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang buka ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo po kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo po kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Akin lang pong dadagdagan yung announcement kanina tungkol po doon sa medical, dental at surgical mission. Ang amin hong pakiusap ay baka meron hong mga magandang loob na nais magpadala po ng mga food donations para po doon sa mga pasyente at doon din po sa mga doktor na mga magme-medical mission. Kung nais ho ninyong magbigay ng tulong, ay makipag-ugnayan lamang po sa opisina ng Pambansang Dambana at ng ating parokya. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.